Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support podcast. Welcome back mga pare ko. Kung wala kayong masking role model sa baligid ninyo, well, subscribe kayo dito sa atin, sa community natin. Wala kayong ibang kailangan gawin. Click nyo lang yung subscribe button dyan. And lubos-lubosin nyo na, maging member kayo para napapanood yung mga 4 members only na video namin kung saan doon kami naglalapag ng mga gems, mga behind the scenes, no? So go ahead and yung mga merch natin available sa mga shops natin. Yeah. Malamang! Dito marami nagalit sa akin dito yung sinasabi ko dati. Malamang! Susupot-supot ka pa ngayon. Pero dyan ka lang, manatili ka lang, makinig ka, gawin mo to. Baka isang araw maging mas malupit ka pa sa akin. Hindi mo na nga nababanggit daw si Boy Jackal eh. Oo, si Boy Jackal. Oo. Bago na ata pre. Kaya hindi niya na nababanggit eh. Hindi mo na raw na siya shoutout si Boy Jackal. Si Boy Bano na. Boy Bano. Yun yung kalaban mo ngayon, yung mga boy bano. Kinang ina tagapagtanggol ng babaeng hindi sila kilala. Kadiri ang puta. Ano mo masasabi tol pag ang isang lalaki parang nasusupot na siya? O sumusupot ka na? Support. Pagka lumalabas na sa bibig niya na masarap ng ma-inlove, ganyan. Ako Pupunta na siya doon. Uy, bakit? Ah? Bakit? Hindi ba masarap ma-inlove? Masarap naman talaga ma-inlove ah. Masarap talaga ma-inlove. Masarap ma-inlove, pero kung yun at yun ang lalabas sa bibig mo, wala na, supot ka na nun. Di ba? Masarap naman talaga, masarap ma-inlove. Pero once mo lang maririnig sa akin yun, pre. Bihira lang. Kunyari talagang, in love talaga ako at that time, pero hindi mo laging maririnig sa akin. parang corny na, no? Ganun na yung buong bibig. Nasusupot ka na eh. Puro ka na emotions eh. Pero alam mo, wala pa ako nakitang tao na galing sa ganitong isip, tapos mag-flip, biglang gaganon, in love na ako, pre. Wala pa ako nakita ganun eh. Ang nakikita kong ganun, dati na siyang ganun. So, ganun pa rin siya. Nagpanggap lang. Nagpanggap Pwede. na. Hindi! Nagganitong isip. Hindi pa rin nila kuha, hindi. Kahit panggap, hindi. Kulang talaga eh. Siguro sa isip nila, ang problema nga sa mga ganun, akala nila walang mali sa mindset nila. Ganun nga yun, di ba? Alam mo, yung mga simp, hindi naman nila alam na simp sila eh. Oh. Parang tingin nila, eto naman yung normal eh. Ganito naman yung okay eh. Di ba? Marirealize lang nila na mali sila kapag nag-come across sila sa katulad ng sinasabi natin. Di ba? Ganun lang. Pero hanggat wala, hanggat pare-parehas naman sila na okay lang ma-inlove sa babae ng sagad, hindi nila papansinin na may mali sa kanila, di ba? Kaya, wala nga ako narinig na naging ganito na, tapos biglang Yun na naging beta male. biglang naging beta male. Pero na lang kayo, kung may nakita kayong ganun, na masasabi nyo nagpanggap lang pala. Meron. Oh, yun. May mapupoint out akong isa pero yun na lang yun. Pero ang ano ko lang pre, ang gusto ko lang malaman. Isa talaga. May gusto akong malaman eh. Paano kaya natin mawi-wake up call yung mga ganyan? Yung mga bano. Parang nahihirapan na ako sa trabaho na ito eh. Oh. Parang kala ko umuunti na. Ang dami pa pala. Kasi, ako ang pinaka madaling matanggap sa kanila. Magpapakita lang talaga tayo ng masayang buhay. Yun lang talaga eh. Yun eh, na papakita mo na cool yung buhay mo. Yun ang katanggap-tanggap sa kanila eh. Ganun na lang, no? Kasi, yung may isip nila, ay gusto ko rin yan. Tapos biglang huhukayin nila yung mindset mo, ay ganito pala siya mag-isip. So gusto ko to. Ganun. So para maranasan ko to, kailangan pala ganito ako. Alright. So actually, dalawang elemento siya lumalabas. Kailangan talaga ma-improve mo yung mo, financial aspect mo. Tsaka, Tsaka, bago yung mindset. Ganun talaga ang tao, tingin ko. Pera muna bago mindset. Pakita mo muna yung pera. Result talaga muna. Kasi nga, doon babagsak din talaga lahat eh. Bakit nga ba ganun? Kasi karespeto yung taong nag-grind niya yung pera niya. Mahirap kasi eh.
Nahirap. Lalo sa panahon ngayon. No? Mahirap. Pinagsamang ano siya matinding mindset, sipag, execution, tapos walang sawang failure. Focus matindi, at yung tapang mo para harapin yung paglagapak mo. Yun ang mga napapansin kong nakukuha ng isang taong sumasahod ng maganda. Yung mga ganong qualities na yun. So nakakabilib talaga. What more yung mga taong mas malaki pa doon, 'di ba? Yung talagang heavy hitter na talaga, mga big baller kumita, 'di ba? So nakaka-respect talaga. Respeto yun talaga. Oh. May respeto talaga. Iba sila maglaro. Ay, may kasabihan pala. Pero so isa daw muna. So isa daw hari ng hip hop underground. Agrikultura. Mga transition natin dyan na nagpuputol. Gutom na yata eh. Agrikultura at mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Diyos on point pare. Again, mga merch natin. Supportahan yung anti-support sa pagbili ng mga merch natin. At Yan. syempre, para malupit yung pagsuot nyo yan, suotin nyo yan sa mga sports na papasukin niyo. So, Yo. malupit yan pare. No? Lagi ka mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts, 3PM gang sa TikTok, sa Shopee. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Boy Jackal, tama na yan. Huwag kayong mag-jackal guys. Nakakapanghina yan. Saka malilas productive yung araw nyo. Less consistency, pabago-bagong isip, pag lojak ka ng lojak. May naalala nga Baka ako dyan kayo ma-depress. isa sa mga nagko-comment sa akin, pre. Pinagtatanggol. Mas mabuti na maging simp. Sabi? Sabi talaga. Ay, budya, mahirap na talaga. Parang ang point pre. niya, di ba lang simp ako? Tapos ano ngayon kung nagjajakol yan sa nagjajakol sa influencer? Gano'n naman talaga eh. Putang ina, pre. Gago, wala na. So, yun. We have to face the reality that hindi talaga lahat masisave. Pag mga ganun, pre, mahirap na yun. Jackal sa influencer. Normal yun. Normal sa kanin. Sabi niya, normal naman yun ah. Ay, wala na. So, May iba lang, may singit ko lang may kasabihan kasi ako nakita, sabi nila parang mas okay tumira sa lugar ng mapayapa at maayos sa lugar, mayayaman, ganun. Kahit ikaw yung may pinakapangit na bahay. Kesa ikaw yung may pinakamagandang bahay sa puro mahihirap at pangit na lugar. Ang ganda nun, tumatak sa akin yung nabasa ko na yun. Agree ako din. Kasi pag bumili ka doon ng magandang kotse o kaya magandang bahay sa pangit na lugar, yari ka. Patay. Yari ka. Yes. Ugutin ka, siraan ka, may stress ka pa. Pero kapag ikaw yung may pinakapangit na bahay sa mayayamang lugar, kahit bumili ka ng mamahaling kotse, wala ka maririnig. Wala. Kasi nga, Ano pakialam sa'yo? wala. Baka yung pinakamahal na kotse kaya mo, pinakapangit pa yun dyan. Pero at least peaceful ka eh, no? Peaceful ka. Pero tangina, bumili ka lang ng Civic dun sa pangit na lugar. Sabi ko, wow! Kahit di naman Type R, diba? Kahit ano lang, Turbo RS lang. Wow! Kahit nga FD lang na luma. Parang, shit, pare, tangina mo. Oo, skirt ka na, tangina. Hilahin ka na next week. Pero dun sa mahirap na lugar, target ka na. Mainit sa mata yun eh. Boy, Aerox nga lang, boy, di ba? Aerox lang na motor. Oo, kahit NMAX nga lang eh, di ba? Tsaka nakwento lang din sa akin to eh. Hiram-hiramin niya, pag di mo pinairam, makawain ka. May tropa ako dati naka-experience ng ganyan. Nakalimutan ko na kung kailan specifically niya sinabi. Ganyan din, umaasenso sila doon sa lugar na depressed area. Nagiging semento to dati, mga kahoy-kahoy lang, napagawa nila. Ngayon, Angat. after a month, naging problema din pre. Naging paranoid sila kasi kada gabi matutulog sila, lagi na silang inaakyat, lagi na tumutunog yung bubong nila. Gogo. Yung tapos may mga kaluskos na dun sa naririnig habang tulog. Alas 12 nagigising sila. Kung hindi apak, kaluskos, mga bagay-bagay nang gumagalaw na sa bahay niya. Kasi inaakyat na sila. Tango. Naakyat na sila. Hindi nila na-experience nung kahoy pa lang yung bahay nila. Sila yung first na ang tawag dun? Semento ng bahay eh.
tagpi-tagpi pa mga Dati, katabi. kahoy-kahoy sila lahat. Sila nag-improve yung bahay nila. Pero nag-stay sila dun sa depressed area. So, inaakyat-akyat na. Kada gising nila, magulo yung labas ng bahay nila, pre. Kasi tinatry na sila, naghahanap na ng mga valuable eh. Sabi ko, totoo yun. Kaya nag-agree ako kaagad eh. Kasi nagkwento sa akin talaga. So mas magandang magkaroon ng magandang bahay, ay pangit na bahay sa subdivision. Real talk na natin. Mas maganda magkaroon ng pangit na bahay sa subdivision kaysa magandang bahay sa squatter. Agree. Target ka na eh. Ikaw, 8. Totoo. Hindi, ang gusto kong i-open speaking of bahay pa rin pero to nakakatuwa. Curiosity ko talaga to. Ngayon ko lang naisip na nakakatuwa. Anong pipiliin mo sa vibe ng bahay mo? Let's say, Pwede. Ito sa American yung may news yan eh. Tinanong siya dyan, for $10 million, anong pipili? Hindi pa tapos yan. Susubo yan. ano sabi yung susubo? Oo, nakita ko yan. I'm gonna suck it. Sabi nagtatanong, wait, what? Wow! Mga niga sila eh. Wow! What the fuck? Hindi pa nga tapos yung question. No, man. Seryoso pa siya. Inulit niya pa dinawal. No, man. Ano I'm kaya? gonna suck it. Kasi $10 million. Sorry. Ano pipiliin nyo? Guess nyo naman kung gaano kalaki ang 180 square meter na bahay, di ba? 150 to 200 square meter na bahay, di ba? Yan. Guess nyo naman kung gaano kalaki yun, di ba? Pwede na. Talagang pampamilya na yun. 150 Pampamilya. pare. Oo. Solve. Anong mas gusto mong set up? Ganong kalaking square meter, 2 floors, tapos typical na relaxing na bahay. Maganda. Yeah. Sabi mo, maganda. Tsaka harap sa bukid, no? Yan. Oo, tas may river pa, no? Pero Narinig mo yung river. sige. Sabi natin, nakanap sa bukid, may river. Yan. Tapos, ang kotse mo, may kotse ka lang na Suzuki Wagon. Yan, Suzuki Wagon. Specific, ha? Hindi, para ma-gets nyo yung vibe. Yon. Or, isang choice. Ganon din kalaking lote. Nakatapat din sa bukid, ganon din. Hindi 2 floors. Basic lang yung mga kwarto, ganyan. Bungalow. Pero ang laki ng garahe mo, tapos nandun yung big bike mo, tapos let's say meron kang jeep, yung jeep na sasakyan. Ano to? Narinig lang big bike, kumingiti na agad eh. Alam ko na yung choice ko, pre. Parehas maganda yun, di ba? Pero ano ang mas gusto nyo dun? Ako, actually, sige, ikaw na lang muna. Obvious naman na yung sagot ko. Siyempre yung may garaheng malaki. Di ba? Ang daming possibility. Pero same din na square meters yun, ganun lang din, Pero kung titignan mo, parang mas nagbigay ka ng resources sa laruan. Oo. Kasi kailangan mo pa ng space sa punching bag din, pre. Oo, Kaya diba? pa rin naman Ako kaya nga sabi ko nga pagka ako yumaman, makikita mo na si Josh on point may-ari. Kasi yung bahay simple lang pero malaki yung So ikaw, backyard. gano'n din ang trip mo? Naman, lalaki kasi... Pare-pares tayo, no? Hindi kasi, ang laruan kasi natin garahe, pre. Oo. Maraming possibility. Actually, pinaplano ko talaga yan. Sabi ko, pag pumaldo ako na maluwit, bibili ako ng hiwalay na bahay. Tapos gano'n na. Basta, yung bahay, saktong maayos lang. Oo, malinis lang. Malinis lang. Hindi ko na pinag-isipan. Pero sa At garahe, least 2 kwarto. sa garahe ako mag-i-invest. Tapos may gym ka doon, may mga tools ka sa garahe. Diba? Yun na yung ano mo eh. Daming possibility. For example, yun na nga. Sige, mangarap tayo. May malaking garahe. May fishing pond. Merong running na flowing na ganun. Gagawa ko ng fishing pond. May ganun. Katabi nun, manukan. Maliit na manukan. Motor. Ba't may manuka? Nagmamanok ka ba? Sustainability. Sustainability. Food mo. May hardboiled egg ako araw-araw. Tapos may gym ako dyan. Nagmi-make sense. Kuha ako. Umaga. Manok. Buhat. Diba? Tapos chicken breast. Lutuin mo isang manok doon. Gagi yan ang literal na malaya at wala kang connect sa government. Diba? Ang saya nun eh. Yun, literal, yung food mo dumukunin. Diba? May manukan ka lang dyan. Kompleto ka. Chicken breast, hard-boiled egg. Buhay ka na dun. Tapos Vegetable. tanim ka ng kangkong. Hindi, yung ano yun. Kangkong ang puta, walang sustansya yun. Hindi, yung isa. Yung Kangkong, wala sustansya yun. humahaba. Pare, wala masyado, pre. Sitaw, So, yung wag na humahaba.
Huwag na sila bumili ng kangkong chips. Okay naman. Ina mo naman. Okay naman. Bigyan mo ako ng kalab. Okay ito eh. Okay ka naman eh. Paano mo na-connect yun doon? Mr. Connection. Hindi kaya, alam mo, pre, Binigyan mo ako ng automatic enemies, ha? yan ang laman ng utak ng mga tao kung bakit nila tinatangkilik ang kangkong chips. Nasasarapan na sila, Healthy pa. Ikaw, Hindi. Siguro, kung compare mo sa other chips na sobrang alat, Di ba maybe. usapan naman kasi? Maybe. Pero kasi gulay lang tinutukoy ko, tangina mo kasi nagbanggit ka ng brand, eh. Di ba usapan? pero Pinag-aaway mo kami. pero ano pre, maganda sa poop ang ang kangkong Kung hindi ka mapup-pop, o kumain kang kangkong, mawaka-pop ka. Malunggay chips na lang. So, yung going back sa garahe. Ngayon baksa. Gago to. Gago to. Ginawing back tuloy ang gulo eh. Doon sa garahe. Sige nga, kunyari, kung may malaki kang garaya, anong gagawin? Lalagyan ko ng gym. Oo. Gusto ko tong topic na to. Lalagyan ko siya ng gym set. Kasi gusto ko talaga sa underground yung gym set ko eh. Hindi kasi uso sa... Bat cave, no? Puta dark, tapos may minimal lights. Hindi uso sa Pilipinas yung bunker, no? Hindi uso. Bakit kaya? Oo nga, Actually, mahal siya. Mahirap siya gawin, pre. Mahal at mahirap gawin. So, pang American lifestyle shit lang talaga. Pero yung na-imagine ko tuloy na pintig yung yung excitement ko. Mas madaling maglagay ng second floor kaysa magbungkal ka ng ilalim, no? Tama. Tapos mamaya may bukal pa. Takot na foundation kasi yung safety rin kasi ang concern dun eh. Bagay. Dinaisip ko lang pre, yung gym na gagawin mo underground. Minimalize. Bukas mo yung mga paniking lumilipad. Puta, Batman talaga eh. Kung may paniki, baka mabantot yung bahay. Hindi, Oo, gago. Puro tayo na ng... Tangina kasi nung Batman mukhang cool eh. Pero kung titignan mo in a realistic, puta ina, umiihi yun, pabaliktad eh. yung keyboard ni Batman, puro tayo ng... Di ba? tayo ng paniki yun. Pero kung titignan mo. Masyado lang eh. Oh, di ba? Cool. Pero pag sinabi mong sa lalaki, gusto ko meron akong sariling Batcave. Kala mo ang cool eh, pero yung titignan kay Batman, tangina, hindi practical. Pinakul lang. Pero ba't kasi si Spider-Man, wala namang mga gagamba sa bahay niya? Ano? Wala pa sariling bahay si Spider-Man eh. So si Batman performative. Hindi Big mayaman time kasi kasi yun, big time kasi Oo. siya, pre. Oo. Tangina, nakita mo naman yung underground niya, kasi laki ng building yung underground. Laki, no? Laki, puta. Pero lalabas yung Batman na bago, Batman Part 2. Talaga. Bobo pa siya, hindi pa siya nagtitrain kay Ra's al Ghul. Tatanga-tanga pa siya. Yung, di ba yung Part 1 niya, nagugulpi siya. Bata pa kasi Okay. siya. Pero very realistic. Yari. Tapos nag-air glide siya. Takot siya, no? Takot siya. Tatawa ako. Wala pa siyang training sa Shadow. Ano ba yun? Oo, League of Shadow. oo. League of shit na yun. Tawa eh. Pagka ganun nakita niya yung di ba ready siya. Akala niya kung sino siya. Pagkatingin niya sa baba, tingin siya ng malalim. Parang, Normal na tao nga, authentic. So, ayun, going back, kayo guys, comment down below din kayo kung ano yung gusto nyong gawin kung may garahe kayo. Ako, gym, lalagyan ko ng gym yung garahe ko. Tapos may punching bag, mga tools pang kalikot. Pangkalikot lang. Mahilig tayo magbuting-ting, no? Mga lalaki, no? Alam mo, ako ikakatwira ko niya ako sasabihin, hindi na pampamilya yung bahay mo. Hindi. Ako kasi, ang nakikita ko dun sa traditional setup ng bahay, yung ganong setup, nagiging tamad yung tao eh. Kasi ang mangyayari dun sa setup ko, minimal yung kwarto mo, so talagang tutulugan mo lang yan. Lumabas ka, dito ka mag-gym ka. Yun. I-drive mo yung motor ko. yun. Ganon. Sa traditional setup ng bahay, parang pahinga ang setup nun eh. Di ba? Pag-gising mo, paglabas mo, TV, wala yung gym, wala yung mga ganun. Pag tinignan mo, yung mga setup ng bahay, Ito. puro walang activity, puro pahinga. Kaya, yun ang matuturo ko sa mga anak ko. Hindi, yung kwarto nyo, magpapahinga lang. Yan ang kayo dyan. pahingahan. Oo. Pero may nag-comment sa akin yan about sa ganyan, yung gym sa bahay, parang, ako ganun din ako eh. Sabi niya, parang mas gusto niya mag-gym talaga sa gym. Iba yung motivation eh. Totoo Makes rin. sense. Nararamdaman nyo rin ba? Nararamdaman ko yun. Pero ako, dala ko nakasanayan ko na, ang magiging setup nun sa akin, ako gamit talaga, ang gamit sa bahay, gamit talaga. So, yun, to the point na nakakalimutan ko na,
kung lalabas man ako, para na lang talaga mag-angas eh. Mm. Marami bang ano dyan? Marami bang baby dyan? Marami bang baby girls dyan? Sige, mapakita ko na alam ko gamitin lahat ng gamit dyan. Ganun lang. Pero mas times 2 talaga ma-perform mo pag nasa gym. Sa akin Hindi, totoo yun. Totoo yun. naman, no? May psychological, no? Nakafocus ka eh. Pansin ko yan eh. Pag nasa bahay ako nag-workout, umaabot ako ng mga 3 hours. Pero pag nasa gym, 1 hour lang. Ito, di ba, nag-membership ulit ako ng gym. 1 hour, tapos ka agad. Pero rat-rat yun. Rat-rat. Focus eh. Sa ano kasi bahay, naka-on pa yung Netflix habang nag-workout. So parang, hindi ko namamalayan, ay putang ina, naka 10 minutes na akong pahinga. Balik ka ako, putang ina. Sabi nga nila, pre, parang ang pinaka dapat lang talaga i-gym mo kung hindi ka naman magko-compete, 40 to 60 minutes. Yung pinaka time talaga. Tapos pag yung very minimal lang talaga, at least 30 minutes daw. 30 to 40. Alam mo, pag sanay ka na, tapos maintenance lang, kahit sa 20 minutes, 25 minutes, matatapos mo na yung work. Yung maintenance lang para, alam ba, gumanda na yung katawan mo, para lang mapanatili mo yung gano'n. Yun lang kailangan mo everyday. Pansin ko nga yun, pre. Na-observe ko yung mga yung mga burug-burug, ang lalaki ng katawan, tapos kahit hindi mag-flex, kita na yung katawan. Last silang pumapasok sa gym, pero first din silang lumalabas. Ang bilis sa puto ginawa nun. Nung bata pa ako, parang ang tingin ko sa ganun, tangin to, nagpasikat lang eh. Pero nung tumanda ako, gets ko na eh, na parang nag-maintain lang Maintain to. na lang. Ang bilis lang eh. Kasi pag sanay ka na, alam mo na yung pakiramdam niya eh. Di ba, ina-achieve mo yung, kung halimbawa bodybuilding, hypertrophy. Basta maramdam mo yung pump nandyan na, kaya mo gawin ng mabilisan yun eh. Mag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pahinga, ilang seconds lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun lang, dire-diretso. Pagka ang workout na sa isang muscle, to fail ka agad. Kasi di ba 3 sets muna tayo, mga normal 3 sets, tapos huli yung to fail. Sila to fail ka agad. Oo, kaya nila yun. So, May mga method na no? Inang. ang problema rin kasi sa beginner, kaya siya napapatagal pa. Minsan ang daming iniisip eh. Pucha, kaya ko ba to? Parang napapagod na ata ako. Ganun. Ang daming ganun eh. Pero pag alimbawa sanay ka, alam ko na yan. Ganun ka eh. So, matatapos mo agad siya. So, napag-usapan natin yung bahay and kotse. Malapit yan. Baka may madagdag pa kayo dun sa topic na mas maganda magpagawa ng magandang bahay sa subdivision kahit ikaw yung pinakapangit na bahay doon kesa naman may pinakamagandang bahay ka sa squatter. Oo. Baka may madagdag pa kayo doon. Ako pagdating dyan yung klase ng tao ang naiisip ko kanina, kaya hindi ko masyado nadagdagan. Pero sa klase ng tao, kasi ganito napasama nga ako dun sa mga walang bitaw, ganyan, di ba? Nagkaroon ako ng ganyang circle dati, walang bitaw. Tapos, Sasabihin din ako dyan, may dadagdag ako dyan. nakikita ko yung insecurities nila, nakita ko yung mga self-limiting beliefs nila. Tapos pare-parehas kami na okay na kami sa ganun. Parehas kami okay na ako sa ganun. Tapos paglipas ng panahon nga, tinacheck ko yung buhay ko. Ano nangyayari sa buhay ko? Butya, wala nagbabago Okay naman yung pakiramdam ko, parang masaya naman, parang contented, ganyan. Pero kung maglista ka ng status mo in life, ang daming kulang. Ang daming mali. Kasi halimbawa, sa pangangailangan sa school, hindi ko nabibili pag may kailangan sa school. May project, may walang pambili. Tapos, growing up dun sa ganong lifestyle, pag tinatanong ko, yung sarili ko, pag nangyari ulit tong ganito, meron na bang solusyon? Wala pa rin. So, yan yung nagpagising sa akin. Okay, sige, subok nga ako, silipin ko nga yung buhay ng mga taong mas matataas. Ngayon, nung nakita ko yung buhay nila, para akong binuhusan ng balde ng tubig na ma-realize lahat ng kulang sa buhay ko, 'di ba? So sa totoo lang nakakaira tayong ganung pakiramdam. So Wake up call siya. Wake up call. Ngayon, nung pumasok na ako sa ganun, hindi siya kasing saya and contented nung nandun ako sa buhay na wala lang, buhay walang bitaw. Parang lagi akong naiirita, pero umaabante ako.
umaabante ako. So, nakikita ko na mas lamang yung mga tao sa akin, nakikita ko na iba yung galaw nila, laging kulang ako, laging ganun yung pakiramdam, kulang pa ako. Namumuhay ako sa ganung pakiramdam, pero nag-i-improve. So, kung pagbabasihan ko yun, maganda nga talagang tumira ka sa lugar ng maayos ang buhay. Ikaw yung loser. Ikaw ang loser. Okay yun. Okay yun. So, mas okay, ang ganda na. Mas okay yung ikaw yung loser doon sa mga malulupit kaysa ikaw yung pinakamagaling sa puro loser. Oo, walang nangyayari sa buhay. Kasi ang problema nun, pre, merong pahina, nandun ka sa, ikaw ang angat sa lugar ng mga loser. Merong pahina na hindi ka nabubuksan eh. Hindi mo nakikita. Hindi nakikita. Ang feeling mo lang talaga okay na ang lahat. Yun ang pakiramdam eh. Pero pag lumipat ka dun sa kalagayan na ikaw yung mababa, ang dami mo ngayong nakikita ngayon. Ang dami mo ngayong hindi mo nakikita dati na nakikita mo na ngayon. Kumbaga parang pagka ikaw yung winner, ikaw lang yung winner dun sa circle, negative pa nga kasi parang delusion ang nangyayari. Dahil nandun yung delusion na ikaw ang pinakamagaling dito, akala mo ngayon sa labas, magaling ka. Yun pala, hindi. So walang learning. Tama. Pero pag ikaw yung loser, walang delusion, puro reality, which is pwede mong i-convert into opportunity nga na may learning nga eh. Di ba? Ako, agree ako dun. Lalo pa pagka, ito nga, kailangan nga once in your life, pare, tip natin to sa mga tropa natin, once in your life, pumunta kayo dun, huwag kayo ma-intimidate, pumunta kayo dun sa mga luxury na lugar, pre. Kasi doon kayo matututo ng paano gumalaw ng class eh. Paano gumalaw, and acting na, mag-act na may class, is para sa akin mas may opportunity kaysa dun sa wala ka talagang alam. Yung kaya mong gumalaw ng walang class, kaya mo rin gumalaw ng may class. Mas may opportunity dun kaysa dun sa one way. Di ba? Kaya, pag one way kasi wala kang awareness eh. Oo. Pag kaya mo gawin both ways, may awareness May ka. awareness. May option ka. At flexible ka kahit saan ka lumugar, gugustuhin ka ng tao kasama. So, yun. Tip yun. Pumunta ka sa mga luxury lugar para makigets mo rin kung paano gumalaw ng may class. Kasi ang pansin ko, pare, kaya ayaw rin natin kasama tong mga ganito, pagka gumalaw walang class. Minsan, di ba kahit saan na lang, putang ina naman pre, kahit saan naman, no? Ano yung worst na naranasan mo? Ano ba, parang hindi ko siya ma-point out kasi parang dahil kaya ko ngang bumaba, nagiging normal siya sa akin. Pero ako ang bibigay ko halimbawa na hindi ko gusto yung nag-hotel tayo, tapos yung lasing nating kasama. Ayan! Nagsususo ka doon. Hate mo talaga yun, ha? Ay, pasin tayo sa kumakain, ha? Nagva-vomit doon. Ngayon, yun, nakakainis yun. Putik, nagpunta pa tayo dito. Kung maggagaganyan ka, edi doon na lang tayo, inumang lamesang kahoy na lang tayo. Yun! Para walang problema, diyan ka sa side. Saan ba siya sumuka? Siyempre sa magandang CR ng hotel sumuka. Natuluan niya yung carpet din, pre, ha? Natuluan niya rin yung carpet. Bayad yun. Tapos, hindi lang kami yung nandoon. Marami ring bisita na may class din gumalaw, may mga konyo nga doon. Ang problema, tangina yung galaw mo, pang 500 pesos na bakit eh. Di ba? Yun yung mga tao na, which proves my point, na hindi kasi experience ng kahit papano sa isang luxury. Kahit pumunta ka lang, pre, wag kang gumastos. Punta ka lang doon, observe, paano pag gumalaw ang mga ganitong mga konyo, mga mayayaman. Para aware ka lang ba? Tapos, adapt para pag next time, alam mo na ikikilos mo. Hindi, pwede ka pang ma-invite next time. Opportunity. Yeah. Kasi pag hindi ka talaga invite. Sayang. May kinlose ka na door pag ganun eh. Di ba? Katulad niyan, sumuka ka ng ganyan sa isang mamahaling hotel. Nakita ako. Next time, i-invite ba kita? Ang inawag yan. Sasabihin ko pa, pre, pumunta ka. Pero yung isa, i-exclude ka pa. Yung kasama mo, nagsuka, huwag mo isama yun. Oh. Di ba? Nakakahiya. Pwede naman siguro magsuka. Huwag mo lang ipakita. Tapos malinis ka dapat. Mismo. Or, di ba, kunyari, nagsuka ka. Hindi mo na kaya eh. Linisin mo. Ayun. Huwag ka mag-iwan ng trace. Pero pre, kami yung next na gagamit ng CR. Kita ko eh. Baka naman kasi ang dami niya kinain. Patay gutom na kain yung ginawa niya. Nagpakalasing din kasi ang mo kung di nagtira. O yan, basic din yan. Magtira ka. Pero
Isa yan. Pero boy, kung di naman sobrang takaw kain yung ginawa mo, Hindi pa rin magaganon. hindi, kung magsuka ka man, tubig yun eh. Sa bagay. Prawn water yun. And sa bowl, di ba? Isang flash lang yan, boy. Oh. Siguro kung ganun kadiri yung sinuka niya, kasi ang dami niya talagang kinain na kaing ano Oh, talaga. laki ng tiyan niya eh. Marami kang kinain yan. Bloated si Loco eh. Kaing bullshit talaga ang ginawa niya. Tapos sabay ng inom ng marami. Minsan lang to eh. Na. Oh, di ba? Galawang ano ba yan? Dati di ka nagpapakabusog. Di naman buffet yun eh. Kakain ka doon, matawid yung gutom mo, may enjoy the party. Yan. Hindi lalamon na para bang kailangan mo sulitin yung pagpunta mo. Hindi galawan ng klase yan. Oo. Nanunulit ka ng punta. Sinulit, no? Umisol lang to. Ganito. Dati ganyan din ako eh. Pero na-realize ko na hindi ka dapat nagpapakasiba, especially in party. Ano lang, chill lang nakain, di ba? Oh, siba ka, uwi ka na. Okay sa akin yun. Kung kakain ka ng madami, umuwi ka na. Yung pala habol mo, Para no? wala kang... Kumbaga yan, nagbi-make sense na kumain ka talaga ng marami, kung uwi ka Kasi na. Pero uuwi ka yung na. gahaman din, pre. May greedy, masama rin talaga ugali eh. Oo, kasi kumain nga siya. Kumain ka na ng marami, Sobra eh. uminom ka pa ng marami. Totoo yan. Totoo yan. Gahaman din eh. Deserve niya yung mga sinasabi nyo kasi sobra naman. Bawal nga kumain ng sobrang dami. Oo. Diba? Bawal yan eh. Kasi kung kumain siya ng marami, pre, at umupo lang siya doon, wala kaming masasabi sa kanya. Oo. Hindi ka gahaman, hindi ka uminom. Oh, pre, busog na ako eh. Inom ka pre, hindi, busog na ako pre, dami kong kinain. May class ka pa kahit pa paano eh. Pero yung kumain ka na ng marami, uminom ka pa ng marami, anong mangyayari sa'yo nun? Suga pa. Suga pa din eh. Tsaka problema dun, preto may mga babae pa nga dun eh. Diba ako, gusto ko, ang last impression sa akin maayos, pogi ako, ganon. Pero kung ganun ginawa mo, wasted, susuka ka dun. Anong impression sa'yo ng mga babae dun? Nakakahiya, no? Yeah. Totoo naman. Di ba? Kaya wala talaga. Kasi marami naman nangyari na ganyan pre. Marami naman ako experience na si tropa nagsuka, pero after niyang sumuka, kaya niya pang pumarty ulit. Tapos naibsan yung hiya ng suka kasi makulit pa rin siya. So okay. Di ba? Hindi naman ibig sabihin ng suka, okay, parang nakakahiya ka na eh. Kayang ma-turn around yun. Pero again, pumapasok doon yung self-awareness na, tangina, may ginawa ka na nga nakakahiya eh. Tapos ang nangyari pa, nagsuka na siya, istorbo ka pa. Nandun siya, nakahiga siya ganyan sa sahig. Nakakahiya ka, pre. Ay, sa Hindi CR naman- pa, di ba? Sa CR, nandun siya. Suka yung damit din niya. Hindi ko na masyadong napansin, pero basta nakikita. May gas sa CR. Nandun siya sa CR, istorbo pa siya, pre. Hindi pa magamit yung CR dahil sa Diri. ginawa mo. Actually, nakatulog siya sa carpet, tapos nagtutulo na siya doon. So, napansin ng tropa, nilipat ngayon siya, binuwat siya pa CR, o dyan ka. Ang ginawa, di naman na lumabas din sa CR. Wala talaga makagamit ng CR. Naka-istorbo ka pa, di ba? Nakaporma rin siyang gaya ng damit ninyo. Naman, nakaganon naman. Oo. Di yan dumi ng damit niya. Going back, dun ulit tayo sa topic no na mas okay na ikaw yung loser sa barkadahan ng malulupit kaysa ikaw yung pinakamalupit sa barkadahan ng puro loser. Yun, sa akin nag-work talaga yun. Ilagay lang natin sa POV ng ano. Ako pare, Sige. real talk yung ganyang scenario. Parang dahil nga may self-awareness ako, hindi rin ako komportable, pre. Sa totoo lang, na ako yung pinaka winner dun sa circle. Parang parang nabibigatan din ako. Kaya parang mas gusto ko talaga na ako yung mas loser. Kasi parang mas gusto ko talaga na matuto ba. Naranasan mo na ba siya? May mga time, pre. For example, pagka ayoko na lang mag-pinpoint ng scenario kasi mapipinpoint nila. Basta, na-experience ko siya. And hindi ako komportable. Ayoko rin talaga. Ayoko nung ako yung pinakamalupit. Gusto ko, kung hindi level ang kasama ko, ako yung loser. At least, no? Mas gusto ko kasi talagang may napagtatanungan talaga. Totoo. Oo. Ako din, agree din ako sa sinabi mo. Mm. Humble ko sasabihin na mas gusto kong ako nga yung loser doon sa barkadahan ng malulupit. Humble ko sasabihin yun. I don't fucking care kung anong sabihin nila. Loser ka dyan sa daw, ikaw lang loser dyan. Fine, nandito ka sa bilog eh. Oo, di ba? Kayo ba? Mas loser kayo. Ayaw nga kayo tropahin na itong malulupit eh. Makes sense. Diba? Makes sense. Oo. Totoong halimbawa lang sa akin last year,
nobody naman ng social media ko Oo, no? Pero dahil sumama ako dito sa dalawa na to, tinan nyo, ang dami kong atensyon na nakukuha ngayon. Ang linaw nun Gagalit sa yung mga jokolero. Oh, tinan mo, at definitely, kung hindi ako sumama sa inyo, hindi mangyayari yun. Diba? Kaya totoo siya Sumama ka talaga sa tao na mas lamang kaysa sa'yo. Para makukuha mo kung anong ginagawa nila. So based sa mga naranasan ninyo, parang lumalabas tuloy na totoo yung kasabihan na kapag sumama ka sa 3 engot, pang-4 ka na. Mismo. Parang dun siya nakakonect, di ba? Oo. 4 na malupit sinama mo, pang 5 ka na. Totoo. Parang gano'n na. Totoo yan. Ang alam ko pa nga yan, iba Parang ang sabi rule of 5. Pag pang 5 ka doon, alam mo yung rule of 5? Parang ganun din naman. Iba lang yung numbers niya. Pag pang 5 ka doon, yun ka na. Average. You're the average of the 5. Parang ganun sabi. Yan. Pag kung ano yung ginagawa nung 5 mong kasama, yun na rin ang gagawin mo. Ikaw yung Average ka nun. pinagalo-halong version nun. Bakit nga ba? Kasi tingin ko nature na ng mga lalaki yung pag once na sumama ka sa isang group. Mindset nila. Yeah. Mindset nila is magiging mindset mo din. Totoo, Kaya tuloy namin make sense yung dati ayaw natin yung mga parents natin pag sinasabi, ba't mo pinagbabawalan? May nakita kasi yung parents Kasi magiging ganun ka. Ayaw ka nila maging ganun Magiging foolish ka din, puta. Kasi yung tropa mo. O nga, no? Kasi mga tropa ko nun, mga tropa natin nun, sama ka na sama dyan sa mga ano na yan, di ba? Tayo naman, ang sarap nga kasi. Emotions lang Ang saya. Bakit ba? Masaya nga kaming magkakasama Oo. Then babalikan mo ngayon, no? O nga, wala nga sense, no? Wala nga sense. Inom lang tayo, nagiinom. Gusto ng parents mo, syempre, future. Nakatingin sila sa future. Huwag dyan, anak. Mag-grind ka. Sawayin kaya nila tayo kung yung time na yun, nag-grind tayo sa... Kung maganda naman yung nakikita nila, di ba? Talagang lumulupit tayo mag-grind nun. And nakita ko yan, first hand, pre, Pansin ko noon, yung parents ko, pag yung mga tropa ko sa labas ang kasama ko, pinapauwi ako kagad. Ang daming buraot sa akin. Pag uwi ko, buraot. Ano na naman ginawa mo? Saan na naman ang galing? Ganon ang bungat nila pag galing akong labas, tropa kasama ko. Pero pag galing akong taekwondo, tapos meron kaming mga get-together ng mga taekwondo friends ko nun, hindi ako hinahanap, pre. Anong sabi? Hindi ako tinitext kasi text pa nun Basta pagka... matanda na kasi ganyan. pag... Napasok ko pa. Kami GC na kami. Pero yun nga, pagka ginabi kami, may get together kami ng mga taekwondo friends. For example, may birthday yung isa. Sabihin ko, mayroon kaming may birthday si ganito. Kagabihin ako. Okay, anak. Hindi ako hinahanap, pre. Basta pag uwi ko, okay, kumusta yung birthday mo? Masaya pa silang kukwestiyonin ako dahil nga kasama ko mga nagsusports. Pero pag tropang inuman. Pag tropang labas, kaya alam nila sa tropang labas, hala, asa ka na ba? Gabi ka na naman umuwi. Napansin ko Kaya tingin ko yung mga parents nakikita rin talaga kung saan ka saan ka magiging maayos ba na tao. Kaya hindi mo sila masisi ba? Yung pala, napatagay din sila once. Alam nila. Tumagay na rin pala sila nung 20s to parang wala nangyayari. Parts parang ganun. Tapos nakikita nila sa atin. Pero totoo naman talaga no? Totoo talaga. Pero kasi ang sarap kasing kasama ng mga baliw na tropa, yung mga kalug. Time to time, yeah. Totoo. Pero ang kulit nung time na yun, parang ako talagang naramdaman ko sa katawan ko nung time na yun, nakatali ako sa ganung lifestyle, sa ganung habit. Day off, butik, kailangan may inuman, hindi pwedeng wala. Parang sasama yung loob ko pag wala. Pag hindi ka in-invite, kaya wala. Kailangan mangyari. Actually, tinitingnan ko siya sa perspective ng, kasi syempre, magpapaalam ko sa bahay, aalis ako, mag-iinom ako. Yeah. Naka-program na yun. Kulang yung day off talaga. Bitin, parang hindi ako nag-day off. Kung papasok ako sa Lunes, tapos walang inuman na nangyari, nasa bahay lang ako, hindi ako nag-day off. Walang dating. Pre, nakakabit talaga siya. Totoo yan. Naka-program sa'yo talaga. Naka-program talaga. Hindi pwedeng hindi. Dapat may relax na inuman. Masaya. Dapat meron talaga. Party. Hindi mo iniisip na magagastusan ka. Wala na yun. Wala. Ngayon sa atin parang, may pag-inuman ako niya, sayang lang. Ngayon hindi ko alam yung day off na salita, pre. Hindi ko alam yun. Wala akong day off, pre. Ilang buwan na ako walang day off. Siguro, basta may opportunity, banat Tol, rat talaga.
hindi ko din alam, nakasanayan ko na lang na walang day off. Siguro ang parang day off ko na is vlog pa rin kasi yun, work pa rin yun eh. Pero not totally heavy work siya. Hindi siya sobrang load. Hindi lang heavy. Oo, hindi lang siya load. So para sa akin, nababalance pa rin yung life ko. Pati siguro yung paglabas natin. Oo. Hindi, kinatutingin ko sa atin ng day off. Basta maramdaman mo na hindi mo kailangan i gano'n yung camera. Day off. Day off. Hindi mo iisipin yung i-input mo sa gano'n. Hindi mo kailangan mag-ganon ng camera. Day off yun. Or let's just say na kaya sigurong hindi ko ramdam na walang day off. Hindi ko rin kasi ramdam na nagtatrabaho ako. Yan. Even this, hindi ko siya ramdam na trabaho siya. Excited nga ako pag gagawin siya eh. Darating kayo, kwentuhan, kakain na masarap. Hindi ko siya nakikitang work. Bagay. Tama. Sarap. Tapos ikiklip nila yung mga sinasabi natin. Shoutout sa SSC Clips, Anti-Support Worldwide. Shoutout sa mga lagi nagkiklip. Thank you guys. Alam ko nanonood kayo palagi. Thank you guys. Sobra. Shoutout sa inyo. Pero lang yung mga nangi-scam Yung nga pala. Okay mga scam. Take na rin natin itong opportunity na to na sa mga nanonood dyan na gustong, kunyari, meron kayong business offer, go straight to us. Okay, kami yung chat ninyo. Yan, katulad yung ginawa ng Maono. Dumiretso sila kay 8 Assets. So, Binanggit mo na rin lang. Ilabas ko nga yung box. Sige, tuloy mo yan. Si Chef Wazi. Waki na naman sabi ko. Wawi na sabi ko. Wawi. Yung Birria Best. Di ba? Shoutout. Kape Aldana. Yun. Ayan, sa tropa natin yan. Sa Kape Aldana. Yan. Rumekta sa amin yan. So, wag kayo doon sa mga fan page kasi may nangyari na nga, nagsumbong sa amin ng scam. Hindi namin hawak yung mga fan page. Mga hawak ng mga bata yan na supporters namin. Na hindi namin kilala rin. Hindi namin kilala. Tinithank you lang namin kasi nga kinakalat yung mga mensahe namin. Ayun. Talagang nakaplex ng Maono ha. So, yun. Thank you sa Maono. Sabi sa comment section, literal daw na bayad ka daw ng Rusi. Kasi nakakalata na sila lagi mo daw inaano. Ang kulit ka, meron pa lang, di ba, Trending nga yung di ba? Yung pinost ng ASP clips, yung... Misinterpret nga tayo sa motor eh. Anong sabi? Kasi ang dami ng hate doon na commuters. Parang, diba pinagtanggol mo yung Rusi? Ang point kasi natin doon is, ang pinapoint muna nila, bakit nyo ba kami pinapakailaman, ba't nyo ba kami minamata? Masyado kayong mata pobre, yumabang na kayo, mapangmaliit na kayo ng kapwa. ang di nila nagigets, pinupunto natin doon, binibili mo kasi yung time. Na never talagang nagigets talaga ng tanga yun at akala nila nakakatipid sila ng pag-jeep. Hindi nila alam yung time na nawala sa'yo, yung time na yon pwedeng bilhin na mas mahal na halaga ng tinipid mo yon. Diba? 10 pesos yung jeep mo, 12 pesos. Para makatipid ka ng naghintay ka 30 minutes. O yung 30 minutes na yun, hindi mo alam, may ibang tao kayang bilhin ng 2K sa'yo yan. Yan. O diba? Ito minisip ako, may mensahe ako eh. Kung ikaw yung tao na wala kang planong mabago yung pagko-commute mo, hindi ka nagpaplano yan para maalis ka sa pagko-commute. Yan. Nagkakasala ka sa Diyos. Bakit? Kasalanan sa Diyos yan. Natataksan ka ng oras mo eh. Ang laking enerhiya, oras ang nawawala sa buhay mo. Isipin mo, let's say, 70, mamamatay ka. Hindi mo nagawan ng paraan yung transportation mo. Control mo yan. Control mo yun. Ako sa'yo, katarantaduhan yan. Wala kang pangarap. Pag hindi ka umalis sa pagko-commute kasi wala kang pangarap. Agree. Kaya nga, pinupush natin yun eh. Kumbaga, nasabi talaga natin. Kasi part ng self-improvement yun. Isa sa magbubukas sa'yo sa ibang mundo, ibang pintuan ang binubuksan mo, magsa-start yun sa pang-araw-araw mo ginagawa, which is transportation. Kaya lagi na sinasabi, kung lalaki ka, at least may motor ka. Bumili ka ng motor, mangarap kang magka-motor. Bakit? Kasi doon magsa-start na mangarap ka ng ibang bagay naman. First yun, motor. Second thing, kotse. Second thing, next thing, bahay. Di ba? Doon magsa-start yun sa pagbili mo ng motor eh. Ang mangarap pa ng iba pang bagay. Kung hindi mo umpisahan doon, saka magsa-start. Di ba? Di ba? Yun ang pinakaabot kaya eh.
yung transportation mo. Pag yan gumaan yung transportation mo, magbubukas yan. Kaya ko palang bumili ng motor ngayon. Alright? Next thing, bahay naman. Paano kaya to? Hindi mag-uumpisa yun nang wala kang ginagawa. Actually, Di ba? Alam mo, ito, ang daming magugulong, makukulit na mga support dito sa, go. Diba, nag-vlog ako ng motor. Sinasabi nila, KTM lang. Ngayon. Diba? So, kung diba? Kung sabi, high value ba yan na KTM lang? So, sa akin, okay, sige, ginaganon nyo yon. Tapos, yung Rusi rin, ayaw nyo pang bilhin. Nakita mo yung diferensya ng presyo nun? Nilalang nyo yung KTM mo. Tapos yung Rusi, wala ka. Para kayong mga gago kausap talaga. Lalong di nila nagigets yung point. Kung nilalang mo na nga yung KTM, edi mas lalong afford mo yung Rusi. Dapat nagigets mo yung punto. Hindi naman kasi, ganito kasimple yan no? Hindi namin binibida yung Rusi. Pinapoint kasi namin, yun ang possible maabot ng pobreng Pilipino na commuter. Yan. Yun ang kapanipaniwalang mas abot. Kasi paano? 1.5 a month, 2K a month, no down payment. Kuha mo na. Diba? 2K a month ha. Saan ka pa? Rusi ka na. Ngayon, ang ibang naman nirereklamo yung parking naman daw. Ganito naman daw. Di park mo sa kabilang building or pero mo yung parking. Kasi nga, binili mo nga yung oras na natipid mo sa paghihintay. Akala ko, alam nyo masingit ko lang itong kwento na to. Dati, noong una nagkakotse ako pare, yung 2008 na Benz, 4 years ko din ginamit yun Dati, ayoko mag-expressway. First time ko yung magkaroon ng kotse pre. Ayoko mag-expressway. Kasi nga, may bayad. So, mukha akong tanga lagi sa service road. Lagi ako napipit-pit, ang tagal. And then, nung kumikita na ako, dun ako nasampal ng katotohanan, putang ina. Kaya palang ma-extend pa yung kita, basta ma-maximize yung time. Doon ko na-realize na, ba't ako nagtiti sa 80 pesos na putang ng paghihintayin ako ng service road ng 1 oras? 2 oras. 80 lang naman yung 2 hours na yan Diba? Doon ko na-realize na yung time ko pala, pwede ko siya ipagbili sa mas mahal na halaga. Basta magagamit ko yung time ko sa maayos na if you know, pag diba? Tama. Totoo. Binibenta kasi natin yung time natin Ikaw, tanungin kita, nagko-commute ka, kanino mo binibenta yung time mo? Yan. Wala. Sa paghihintay ng wala. Wala. May question ako. Ano mas pipiliin nyo? Pupunta ka sa isang lugar. Let's say, meeting siya ng mga klase ng man na gusto mong mapabilong. Ayan. Ano mas pipili mo sa dalawang senaryo? Yung pormahan mo ay sakto lang, maayos, malinis. Tapos darating ka ng nakarusi or darating ka doon na nakaswag talaga yung porma mo. Pero nag-commute ka lang. Naka-jeep ka. Diba? Ang jahe. Diba? Kasi, pangit. Hindi, literal. Isa lang tayo mindset. Ang pangit ng pare. Nakaswag yung forma mo, tapos naka-jeep ka. Pangit talaga. Unahin ko talaga bumili ng service ko bago ako pumorma ng mamahalin. May Jordans kang sapatos na tigte 10K. Naka-sale, no? Let's say, kaya ganun kamura, diba? Tapos may damit ka na, gaya nito, essential, let's say, ganyan. Tapos wala kang motor, magji-jeep ka, di unang tingin lahat ng suot mo, peke yan. Yun na nga Tsaka ito nga pareho, kasi, di ba, pag-usap ko kung kani-kanino, nakita ko na itong senaryo. Alam mo nangyari sa kanya? Dawating siya, swag siya pare. As nung unang pagdating niya, medyo na ako na, pawis na pawis to Swag yung pora, pero pawis na pawis. Pero di ko na tinanong kung bakit. Yung pag-uwian na, nabasa ko sa kanya, magaling tayo magbasa, alam natin. Alam kong nahihiya siya kasi wala siyang sasakyan. Nakita mo yung ganun? Naka-aura ka na sana kasi swag ka, pero dahil nabasa ko na nahihiya ka na wala ka sasakyan, aura mo, Mababa. wala, hindi ko nilista yung aura points ng forma mo dahil nalaman ko nung wala kang sasakyan. Kaya ako naisip yung tanong niya kasi papayag pa ako na simplihan ka ng malinis Plain lang. na nakarusi ka,
iba yung aura mo nun pag uwian. Kahit hindi ko natatanungin kung ano sasakyan mo. Pero alam ko na you got yourself para umuwi. Diba? Hindi ka nahihiya. Kasi, alam mo yun. Alam naman nila yan, sa totoo lang. Pag lalaki ka talaga, pre, kahit supot ka man, simp ka sa internet, alam mo sa sarili mo na gusto mo rin talaga ng transportation. It's just that gusto lang talaga nilang kumontra sa'yo kaya... Pwede. Or mas gusto nila kasi, Josh, yung hindi nila afford na brand. Kasi nga, kinakahiya nila yung Rusi. Alam mo, ba tayo ganito kabukas at nag-agree tayo kahit lower brand bilin mo? Basta afford mo siya at okay? Alam mo ba tayo nag-agree? Hindi kasi tayo alipin ng branding. Yan. Totoo. Ang sa sobrang rasyonal ng utak natin, point A to point B. Oh. Tapos, lagi nga sinasabi, di ba? Lagi nga sinasabi, get your shit done. Basta laging ganun ng mindset, get your shit done, get your shit done. Tapusin yan. Yan lang ang nagmamatter. Yun ang nagmamatter. Hindi yun nakatatak sa motor, hindi yun nakatatak sa makarating, matapos makakuha yung pera. That's it. Papasok nga dyan yung sinasabi nito ni Josh sa vlog dati na yung tumanda na inasa yung pagkapogi sa Civic na sakyan. Sa brand. Sa brand. Sa brand. Ganon din sa forma na kahit wala na akong Rusi, isasandal ko yung suwag ko dito sa forma ko. So kasi iniisip lang kasi pagpunta ko naman doon, di naman nila makikita ko ano yung sasakyan eh. Di ba? Kaso wala eh. Ikaw rin, pinasingaw mo rin sa sarili mo eh. Sumingaw eh. Nakalata ako na wala yung sasakyan eh. Pero kasi bro, ibang topic naman kasi siya. Kumbaga, dito tayo sa praktikalan, 'di ba? Pag yung ganung sa brand naman ng usapin naman, pwede ka rin kasi maging fan ng isang brand. Dahil alam mong matibay siya at reliable. Pero sa ibang usapin na siya. Kasi ito sa praktikalan, hindi natin siya madidikit eh. Kasi ako may mga certain brand din ako na masasabi kong, willing ako gumastos dito kasi nga alam kong subok to, quality to. Hindi ko pwedeng tipirin to. Pag tinipid ko to, magiging sirain to eh. O may ganon, gaya ng sapatos. Tama. Ayoko mag-running shoes ng kasi afford ko naman. Yan. Pero pag pinag-usapan natin yung pang Pilipino nga, dahil nakikinig yung iba dito, walang pang motor, walang pang nag-commute lang. Marami nga daw bumili ng motor dahil sa atin eh. Talaga ba? Oo, maraming nagko-comment sa akin. Legit, pre. Dapat pala. Oy, Rusi! Wala pa! Wala pa kami natatanggap! Yung iba naman, napabili ng second hand, kino-comment, dahil nga dito sa tatlong to, napabili ako ng motor, na-realize ko na mahalaga nga yung oras. The best ka, boy. Kasi kaya namin sinasabing bilhin nyo yung oras hanggat kaya nyong bilhin. Yung oras kasi kaya nga sabi, oras pinakamahalaga. Yung oras kasi mag-aalis sa'yo sa kahirapan. Yun, tama. Kaya ngayon, kung lagi mo inuubos yung oras mo sa traffic, hindi ka makakaalis sa kahirapan. Kasi anong growth sa traffic? Putang ina. Anong growth sa nasusunog na 2 hours mo sa paghihintay makasakay ng bus? Anong growth, Dok? Zero chances. Alam mo pre, yung ganong lifestyle, parang feeling ko, siya? Breeding machine ng NPC. Slavery. Slavery. Correct. Kaya kung ikaw kukontrahin mo kami sa sinasabi namin, bilhin mo yung oras mo, mag-commute ka bumili ka ng motor para di ka mag-commute, ha? Hindi ka makakaalis sa rat race. Tandaan nyo yan. Yung mga nakakaintindi sa amin, kami kasi wala kaming pakialam sa branding as long as mag-point A to point B ka eh. No? Sila lang yung makakalipad. Real talk yan. Ito naman. Totoo yan. So, yun, no, mga pare, comment down below. Ano masasabi ninyo? Bumili ba kayo ng motor dahil sa ASB, pare? I-share nyo yung experience nyo sa pagbili ng motor. Masaya, di ba? Ang saya bumili ng bagay na gagamitin mo talaga. Legit. Sarap sa feeling yan. So yun mga pare, don't forget to subscribe, no? Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Kain na. Kahit nasuot t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood, walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Ace at si Eko, parang sumakay ng Lambo, walang preno.